say Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Say Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, God. Oh, we receive the double portion of your presence in this place. We have a new song for you. Come on. Clap your hands for Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Yeah, yeah. Come on, sing it out. We have been anointed, chosen, and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Magandang tanghali po. Are we blessed? Of course, amen. Pakisabi sa katabi mo, blessed na blessed ka. Pinagpala ka ni Lord. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, ladies ministry. Nakita po natin, talagang sila ay umawit para sa Panginoon. Palakpakan naman natin ang ladies ministry. And of course, thank you sa ating worship team na umawit kanina para kay Lord. Purihin ang Diyos sa buhay nila. At tayo po ngayon ay nasa third Sunday ng ating month-long anniversary celebration. At we are on ang Church of God General Trias ay nasa 26th year na, na pagpapala ng Panginoon. Purihin naman natin ang Diyos. Hallelujah. And napansin nyo ba na ang ganda po ng ating church ngayon, yung mga decorations. Salamat din po sa effort ng mga ating mga worker na nagpagal po para pagandahin pa ang iglesia ng ating Panginoon. So sa araw pong ito, tayo po ay inuulit ko po na tayo po ay nasa third Sunday o third week ng ating month-long anniversary celebration. At ang ating pong theme ng Church of God is Initiate.
Kung natatandaan po natin, nung unang Sunday, which is si Pastor Dan ang nag-preach, ay ang atin pong topic noon ay yung how does our character reflect our relationship with God, ano? And how does it impact those around us? Napakaganda po ng topic. Sana po ay nandito tayo nung first Sunday. At nung second Sunday, again si Pastor Dan po ay the works of the Lord should be repeated from generation to generation, ano? Yun po yung dapat po yung ating naumpisahan na faith ay naipapasa po natin from generation to generation. So this Sunday, today, we will expect again, we will talk about generation, no? The next generation. Alam niyo po, it is no secret that the enemy is after the next generation. Naniniwala po ba tayo dyan? Na ang dyablo ay after sa mga susunod na henerasyon. At ang gusto ng dyablo, sirain ang magandang buhay o ang magandang future ng mga susunod na henerasyon. At hindi po makapapayag ang Panginoon dyan. Kaya nga po, tayo po ay nandito bilang mga followers ni Jesus Christ, bilang mga manggagawa ng Panginoon. Ang atin pong gagawin ay, what can we do? Ano po ang ating magagawa to reach and save the next generation? Hallelujah. So kaya po, ano po ba ang next gen? According to Merriam-Webster Dictionary, yan po ay of or relating to a potential forthcoming or brand new version of an existing product or technology or next generation. Ano po? Yun po yung pagbabago-bago ng mga product o mga brand, no? Kung pinag-uusapan po natin dito ay mga produkto, mga items, no? Ito po ay dun sa mga sinauna pa hanggang sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ng constant na pagbabago, no? That is from generation to generation. Nakikita po ba natin ito? Ayan. So familiar ba tayo dyan kay paring Henry Ford? Wow, no? Siya po yung founder ng, kaya nga po Ford, ang unang sasakyan, si Henry Ford po, ang founder niyan. Siya po, yan po yung kauna-unang automobile, no? Na-imbento, yan po ay sa Amerika, noon pong June 16, 1903. Wow, no? Hindi pa buhay ang lolo ko nito, no? Nung panahong ito. Now, dahil po sa pag-i-evolve, no, ng mga generation to generation, maraming taon nang lumipas, nagbago ang itsura, ang production, ang technology ng sasakyan, at hanggang sa umabot po sa kasalukuyan na ganito na po ang Ford. Grabe, no, nung una parang bisikleta lang ang itsura, pero ngayon para na siyang spaceship, no? No, 2004 model, yan po yung na-search ko sa dyan sa internet, no? Na ganyan na pala ang pinakabago at latest model nitong sasakyang ito. At marami po pong mga gumaya na impluwensyahan ng mga brand ng sasakyan, ano? Na talaga namang nakakamangha ang pagbabago ng mga product, no? Noon ng mga sasakyan. At kung pinag-uusapan po natin ng pag-changes ng mga produkto, papakita ko sa inyo ito. Sino po nagkaroon nito? N636, model 1996. No? Merong nagtaas doon. Yun, si Mama Da. Alam niyo po, bilang patotoo, yan po ay totoo. Meron po ako niyan. Ipinagmamalaki ko ito noon, ano? Talaga namang, yan, tignan niyo po. Tunay po yan, hindi po yan fake, no? Totoo po yan. At yan po ay, maniwala ba kayo, gumagana pa to? No? Wala lang pong charge ngayon. Wala rin po itong SIM card, no? Ito po, nung araw, ang kauna-unahan kong cellphone, at ako po'y proud na kasukbit pa po yan dito, no? Yan. At pag nag-ring siyang, krrrring, oh, hello, wow, yabang, no? Pag may cellphone ka, no, social ka, tama ba? Yan, so, ito po yung kauna-unahang cellphone ko na pinundar ko ng 1 taon sa sweldo ko noon, ano? Para lang po makabili ito. Hulugan pa.
Wow, no? Yan, so napakamahal po ng value nito noon, pero ngayon po parang wala na pong value. Siguro pwede po ito sa museum na, no? At talaga naman pong nagbabago ang generation, no? Ngayon po, tingnan niyo mga cellphone nyo. 'Di ba? Napakagaganda. Wow, no? Ibang-iba na ang technology noon. Talking about technology, lipat naman po tayo sa generation ng mankind. No, ng mga tao. Actually, ang talagang pag-uusapan po natin ngayon ay generation ng mga tao. Kaya po, ipapakita ko naman sa inyo itong antique na litrato na ito. Yan. Hindi ko pa alam kung familiar kayo sa kanya, no? Pero yan po ay Gen X, no? Gen X, kilala niyo yan? Ako hindi ko po kilala. Yan, no? Gen X, yan. Ganyan po yung foreman niya noon, naka-jacket, no, na itim. So, yan, no? So, yan po yung Generation X. Sino po dito Gen X? Gen X, yan. Oh, yun. Marami pala akong kaedad dito. Ay, yan, nabuking niyo tuloy na ako yan, no? So, sa pagsasalin lahi po, no, ng generation to generation, yun pong Gen X na yan ay nagbunga, no? Ito na po, from Gen X, nagkaroon na po ako ng anak na millennials, no? Yung dalawang yan, yung isa ko po, yung panganay pong nasa taas na medyo hawig po sa akin, no? Noon, ngayon po hindi na. So, si Mark at sumunod po ay si Sed, no? And yung pong bunso ay nakikita nyo yan, familiar po yan siya dito, pakalat-kalat po yung mukha niya dito. Yan po ay si Pau, no? Yan po ay Gen Z na. Yuan. So, malaking pagbabago, no? Kitang-kita naman, it's very obvious yung Gen X, no? Ibang-iba ang ngayon. Malaki pinag-iba, di ba? So, yun. So, nababago po ang generation at yan po yung ating pag-uusapan ngayon. No? So, to guide you, ito po yung generation guide by birth year, no? Saan ka ba dyan, no? Ako po ay naandun nga sa Gen X, no? Born 1965 to 1980. I was born in 1968, no? Kaya po ako ngayon ay 56 years old na. So sino po dito yung nasa edad ko na ganito na, no? Huwag pong mahiya. No? Yan. So siguro po yung iba dito ay baby boom generation. Sino po dyan? Yung mga, I think nasa mga seniors na yan, no? Wow. Meron ba? Parang wala na, no? Now, millennials. Sino po millennials? Meron, millennials and Gen Z. Yan pong marami dito ngayon. Yan, Gen Z. And of course, yung mga kids dyan, ano, mga nasa Sunday school siguro, yan po yung mga nasa Generation Alpha. Yan, just to give you some information about the generation. Yan. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa henerasyon. Alam po, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo, maikling story. When I was training for LAMP, no, yung isang training ng Church of God, nag-training po ako sa Dasmariñas. One day, break time po namin, ako po ay nagla-lunch mag-isa sa isang table doon sa canteen sa Church of God, Dasma. Sino po nag-church dito sa Dasma? So, kung familiar kayo doon, meron po mga table doon, and then ako po ay nag-isang nagla-lunch. At nilapitan po ako ng isang classmate ko sa training na nasa millennial age pa. No? Babae po siya, sabi niya po, Pastor, may kasama ba kayo? Sabi ko, wala naman. Can I join po para mag-lunch? Sige naman, you can join me. Tapos habang kami po ay nagla-lunch, nagkikwentuhan, tapos meron po siyang natanong sa akin. Sabi niya, Pastor, meron sana akong tanong hindi ko po kasi nasagot ito. Nung nag-invite ako ng isang kabataan dito sa church, sa inyo ko po tatanungin, ano yun kako? Sabi niya, bakit daw po yung mga pastor ng Church of God ay mga napapansin daw ay mga rugged daw magdamit, no? Yun daw, no? Hindi katulad daw ng ibang mga born-again Christian church na formal, ganon. Tapos sabi ko sa kanya, siguro ito lang matatanong ko sa'yo. Kung sa tingin mo ako ngayon ay formal at ako ay naka-coat and tie, sa tingin mo kaya sasabihin mo sa akin, sasabay kang kumain sa akin? Sabi niya, nag-isip siya, parang hindi, Pastor. Sabi niya gano'n. O kita mo, yun lang kako yan. Kasi sa nakikita ko, no, para makaabot
ng mga kabataan, ng mga pastor, para hindi masyado namang parang unapproachable. Kaya nagiging ganun yung attire, no? Para po dun sa mga nagtataka dyan, ano? Yun po siguro yung reason. Kaya na-approach, no? Nare-reach yung mga generation ngayon. No? Yan. Even po yung mga music, no, na naririnig natin, yung iba ay kinokondemn daw yung mga ibang mga sounds, kanta, awit ng mga churches na katulad po natin. I think this is one way, no, na to reach the young generation. Kasi siguro kung masyadong formal na formal ay hindi naman siguro magkakaroon ng interest yung mga young generation para mag-worship, no? sa Church of God. Kaya siguro dun sa iba, hindi ko naman kinokondem yung iba, maaring yun ang kanilang way, no? Pero sa atin po ay ganon. To reach the next generation or to the new generation. Alam niyo po, ganon din kami ng aking mga anak. Kaya po siguro kami ay okay yung bonding namin ngayon. Kasi po kahit na ang layo po ng difference ng age ko sa kanila, ay pinipilit ko pong makibag-bonding sa kanila. No? Nakiki-join ako sa mga fashion nila, interest nila. Pero there is always the respect. No? Nandyan pa rin po yung respeto bilang po yung aming relationship is parent to the children. Yun po ang importante doon. Okay lang tayo makisama sa kanila, makisabay sa kanilang mga interest, pero wag pong mag-i-exceed, wag pong mawawalan ng respeto. At yung pong hindi tamang gawin ay hindi po natin gagawin. Yun po. No? So, speaking about reaching the next generation, ang topic po natin ngayon ay reaching the next gen. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, O God, we praise you, we glorify you, we magnify your name, O God. Lord, thank you for this day. Panginoon, alam ko, Lord God, na meron ka na namang gagawing something great and wonderful sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga mahal na mga anak. That is why we are here, Lord God. This is not a coincidence. This is not an accident, Lord God. You have the reason, Panginoon, for each and every one of us. Kaya kami dinala mo dito, Panginoon, dahil babaguhin mo ang aming mga buhay, Lord God. At ikaw, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, ay kikilos, Panginoon, ang iyong banal na spirito ay maghihimala, Lord God. You will do miracles, Lord God. At yan po ang ginagawa mo ngayon, Panginoon, sa mga oras na to. We can feel your presence with us, Lord God. We can feel your Holy Spirit moving in this place, Lord God. Kaya salamat, O Diyos, salamat sa iyong mga ginagawa, Panginoon. You are such a good God, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Reaching the next gen. Now, the Bible has something to say about this, no? In Matthew chapter 9, verse 35 to 36, it says here, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Wow. And when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. No? Lagi ko pong sinasabi sa mga preaching na every time na ang ating Panginoon ay pupunta sa isang lugar, sa isang village, there is always a big crowd, no? Talaga namang para siyang superstar na dinudumog ng mga tao dahil gumagawa si Jesus ng healing the disease, mga taong may disease, no, sickness, pinapagaling niya, and he is always performing miracle, teaching, no? At talaga namang ang crowd ay talagang dumadagsa kapag si Jesus ay dumarating. Now, what is a crowd? Pag sinabi po ang crowd, ito po ay multitude.
Hindi po natin masasabi kung gaano karami to. It could be thousands of people ang dumadagsa sa lugar kung saan nandun ang ating Panginoon. At nang time na yan si Jesus, He had compassion on them. Nagkaroon siya ng habag. Maybe hindi lang tong araw na to niya napapansin ito, siguro nakikita niya na to sa mga nakalipas na araw kapag siya ay pumupunta sa ganitong lugar, nahahabag siya because nakikita niya ang mga tao ay harassed, helpless, naliligaw na tulad ng mga tupang walang nagpapastol. Can you imagine ang isang sheep o mga tupa na walang nagpapastol? Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Alam nyo naman ang characteristics ng sheep, di ba? Sila ay walang direksyon pag naglalakad. Hindi nila alam paano sila kakain. Hindi nila alam paano sila iinom. No? So walang nagpapastol. Kaya nahabag ang ating Panginoon sa crowd na ito. At ano ang gustong gawin ng Panginoon? Ano ang sinabi niya? Then He said to His disciples, remember the 12 disciples of Jesus Christ? They were only 12 at pang-13 si Jesus Christ. The harvest is plentiful, but the workers are few. Yung mga oras na yun, the harvest is plentiful. Napakadami. But ang worker sila lang. Imagine, 13, no? O 12. Kung wala si Jesus Christ, yung disciples niya, 12 versus libo-libo, thousands of people. Paano kaya nila ito marireach? Kaya sabi ng Panginoon, ask the Lord of the harvest. Therefore, to send out workers to the harvest field. Yan po ang kailangan. No? Ibig sabihin, sinabi ni Jesus, 12 lang kayo. Libo-libo ito. Kakayanin nyo ba? Kailangan sabihin natin, magkaroon pa ng mga workers to reach these souls. At hindi lang siguro ito, baka marami pa yung mga hindi pa kasama dito ngayon. Kaya sabi po dito, send out workers into His harvest field. If we, ito po ay para sa atin, if we, as workers of God, sino po dito ang workers of God? Taas ang kamay. Be proud, no, na tayo ay workers of God. If we, workers of God, don't reach them, the multitude, someone else will. Alam niyo po, hindi lang ito nung panahon na ito. In our time, in this generation, napakarami pong harvest. At kulang na kulang ang workers. Totoo po yun. Kaya po, pag tayo lumabas ng church, makikita natin, napakadami pong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen? Maraming nagsasabi, yes, I believe in God, pero look at their lives. Paano sila namumuhay? Especially this young modern generation. Paano kaya sila natin aabutin? Bilang tayo po ay mga lingkod ng Panginoon, ano ang gagawin natin? Sa sinabi ni Jesus na yan, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into this harvest field. Andan po ang harvest field. Ang harvest field. No? Napakadami po na multitude na kailangang makilala ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Amen? Now, Jesus loves the next generation. And He wants to use you to reach them. Tayo po yun. Tayo yung gusto ni Jesus na umabot sa mga susunod pang lahi o salin lahi. Kaya po itong ating topic for today, hindi lang po ito para sa mga kabataan. No? Ito po ay para sa ating lahat. Dahil kung tayo po ay mag-aabot sa next generation at tayo po ay lilisan sa mundong ito, sila naman po ang magre-reach out sa mga susunod na henerasyon sa kanila. Amen? Kaya kung ano po yung maisasalin natin, ano po yung maituturo natin sa kanila, no? Yan din po ang maituturo nila sa mga susunod na henerasyon, hanggang sa mga susunod na henerasyon, hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Yun po ang gusto ng ating Panginoong Hesus na ating gagawin. Kaya po, aside from teaching
the gospel, the powerful gospel of Jesus Christ. Katulad po ng ginagawa ng most of us, no, na nag-evangelize, nagba-Bible study, no, nagsi-C2S. Ano pa kaya ang mga paraan para po maabot natin ang next gen o ang next generation? There are some ways you can help reach the next generation. At yan po yung ating maririnig at mapapag-aralan sa araw na ito, mga kapatid. Number 1, we should stand for righteousness. Can we read sabay-sabay? Stand for righteousness. Hallelujah. Stand for righteousness. Ano po sinasabi ng kasulatan dito? Sa 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Young spirit and things taught by demons, ito po yung mga bad influence ng mundong ito. Na kung minsan ay hindi tayo aware na ito ay gawa ng dyablo, na ito ay turo ng dyablo. At ang nakalulungkot po dyan, they will abandon the faith. No? Kahit na mananampalataya na, kung minsan sumasabit pa rin, sumasablay pa rin. Kapag ka naturuan ng kabaliktaran, ng deceiving na kaaway ng Panginoon. Sabi po sa Tagalog, para po mas malinaw sa atin, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapaglinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Kita nyo? Sabi po dyan, ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya. You know, kahit na po sa panahong ito, tunay po na nagaganap yan. Do you agree with me? Na marami pong mananampalataya na nagbabackslide pa rin, na naliligaw pa rin, na nagmumura pa rin, na nagbibisyo pa rin, paglabas ng simbahan. Pag nandito sa church, pagka sila ay nasa church, parang mga banal. Pero pag lumabas na at nakasalamuhan na ang mundo, iba na. Tumutubo na naman. No? I don't know. Marami po talagang ganyan sa mundong ito. Kaya ang sabi po dito, susunod sila sa mga mapanglinlang na spirito at sa mga katuruan ng demonyo. I believe naman, no, that dito po sa Church of God ay walang ganyan. Amen? Amen. Walang ganyan dahil lahat po tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Wala naman sa ating susunod sa katuruan ng kaaway. Ano po? Now, righteousness is doing what is right by God. Ito po ang katuwiran ng Panginoon. Yung matuwid sa mata ng Panginoon, ito po ang gagawin ng isang followers, ng isang believer ng Panginoon. At sinabi rin po dito na you can still stand for righteousness and still walk in love. Sa henerasyon po ngayon, marami po ang nakikita natin na lumalakad sa mali. No po? Mga nabubuyo sa tukso ng mundong ito. At we as workers of God, as believers of God, hindi po natin sosolohin kung ano po yung ating natutunan na salita ng Diyos. Binigyan po tayo ng otoridad ng Panginoon na mag-rebuke with love. No? Kaya nga po tayo may tinatawag na rebuking with love. Pwede po nating sabihan, kapag namamali na ang ating mga, lalo na po, yung mga mahal natin sa buhay. But, ipinapakita po natin yung pag-ibig sa kanila. For example, ang isang magulang ay nakikita mo na ang iyong anak ay naliligaw ng landas, napapasama sa bad company. Ano po ang gagawin natin? Tayo ba ay mananahimik na lang? Ano po?
Pwede nating sawayin ang ating mga anak, pero with love. Ipaintindi po natin sa kanila na mali ang ginagawa nila at tama ang dapat mong gawin, yung may pagsunod sa Panginoon. But before we do that, of course, dapat po ay nakikita muna sa atin ang magandang example. Paano tayo susundin kung sa atin mismo ay nakikita nila, no? Na tayo ay gumagawa ng hindi tama. Tapos tayo po ay mangangaral sa kanila. Kaya po dapat po siguro ang gusto po ng Panginoon, stand for righteousness and still walk in love. No? Panindigan natin ano ba ang tayo mo, no? Bilang isang mananampalataya. Tatayuan mo ba ang iyong pananampalataya na ito ang sinabi ng Panginoon at akin pong itong susundin? Yun po ang tinatawag na standing for the righteousness of God. And if we don't stand for truth, who will? Ano? Kung hindi natin tatayuan o paninindigan ang pananampalataya natin sa katotohanan, sino kaya ang gagawa nito? Amen? Kung tayo ay mananahimik na lang, isisiper na lang natin ang ating mga bibig dahil ayaw nating may magalit sa atin, ayaw nating tayo ay layuan, no? Kasi alam nyo, minsan ang tingin ng tao sa mga born-again Christians, papalapit ka pa lang para akala nila para kang may disease, no? Lalayuan ka na nila, no? Kaya po sa pagpipreach ng gospel o sa pagpipreach ng word of God, dapat po we should stand for truth, no? Sa pangangaral, kung tayo ay naaralan ng salita ng Diyos, lahat po ng katotohanan ay sabihin natin at wala po tayong ililimit, no? Alam niyo po, kung hindi po natin sasabihin yan, kung hindi po natin gagawin yan, sino ang gagawa? Sino ang gagawa nito para maabot ang mga naliligaw? Ano po? Now, let us share the testimony. Let us share the testimony. Lahat po dito tayo mayroong testimony sa Panginoon. Amen? Lahat po tayo dito ay may testimony sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano ba natin ma-share yan? Para po tayo maka-reach ng mga next generation, dapat po meron tayong maibabahaging testimony. Dapat po meron tayong maibabahagi na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Katulad po ng sinasabi sa Psalms 145, one generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. No? One generation commends your works to another. They tell your mighty acts. Kaya nga po, no, sasabihin natin sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano ka ba binago ng Diyos? Nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, nung ikaw ay nasa mundo pa, namumuhay ka pa sa kasalanan, ikaw ay binago ng Diyos. Isang pagpapatunay na mayroong kapangyarihan ng Diyos at kaya kang baguhin. At yan po yung itetestimony natin sa kanila. Kapag ka nakita nila yung testimony at narinig nila yung testimony, pwede nila sabihin, pwede rin palang mangyari sa akin ito. Hindi imposible. No? Sabi po ito po ay same kasulatan sa Tagalog, sa alinmang lahi, ang inyong ginawa ay papupurihan. Ito po yung gawa ng Panginoon. Papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Purihin ang Diyos. Ihahayag natin ang ginawa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, paano ka binago ng Panginoon. At kapag ikaw ay nag-testimony, yan po yung iyong katunayan na totoo nga ang Diyos. He is a living God. Hallelujah. Amen. The real, one, true, living God. Now, noon pong a week ago, no? Wednesday po nagsimula, that is July
17 to 19, yung mga sumama po dito sa 7th MMR Convention, which is entitled Forward in Baguio City. Dito po ay nakaka-bless sobra. No po, sino po yung mga nakasama dito? Wow, praise the Lord, no? At para po doon sa mga hindi nakasama, sa mga susunod na convention, sana I pray, no, na makasama po kayo. Dahil alam niyo po, sobrang nakaka-bless po. Those 3 days na in-spend mo doon ay makakarinig ka ng Word of God, no? From 3 different speakers, pastors, no? Na talaga namang super nakaka-bless at life-changing experience talaga, no? At syempre po, masaya ang mga taga-Church of God, no? Nagkaroon po ng bonding sa loob ng 3 araw na yan. At hindi lang po yon, ang pinaka-importante po dito ay yung kumilos ang banal na spirito. At damang-dama po namin yan, mapapatunayan ng mga naka-experience dito. Kaya ko po sinasabi nito, what's my point? Para po dun sa mga naka-attend ng ganitong convention, let us testify, no? I-share natin, this will be a testimony, no? Kung paano kumilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin at hindi po natin to sasarilinin lang, no? Para sa mga nakarinig ng mga mensahe doon, I encourage all of us to share, no, yung mga mensaheng narinig natin para doon sa iba na hindi pa nakarinig, no? And that will be our testimony. Hallelujah. Now, tell the testimony to the next generation. Kasi po, importante po yan na masasabi natin yung paano ginawa ng Diyos sa'yo, paano mo na-experience yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, the love of God. If God did it for us, kung ginawa ng Diyos ito sa atin, He will do it for them. Ha? Kung paano ko na-experience yung born-again experience, magagawa rin ito ng Panginoon. Kung paano ka paano ka binago ng Diyos, pwede rin gawin ito ng Diyos sa iba. Amen? Hallelujah. Now, demonstrate His power. Demonstrate His power. Paano ba natin papatunayan sa ating mga inaabot na generation na tunay nga ang Diyos ay mayroong kapangyarihan? Pwede mong sabihin sa kanila na, alam mo, kung walang kapangyarihan ng Diyos at hindi tunay ang Diyos, siguro yung mga pinagdaanan mong mga problema mo noon hanggang ngayon nandyan pa rin at walang nabago sa iyo. I am sure na marami nang ginawa na himala ang Diyos sa buhay mo. And that's how the power of God moved in your life. Amen? Hindi lang po sa pagtetestimony ng sarili mo. Kaya minsan pag may lumalapit sa iyo na humihiling ng prayer, sasabihin natin, maniwala ka muna na may kapangyarihan ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na didinggin ang mga panalangin mo. Tutulungan ka. Pagagalingin ka sa iyong karamdaman. Masosolve yung sinasabi mong problemang parang wala ng solusyon. Dahil there is a power na gumagalaw sa iyo ngayon. And I believe that the power of God is now moving in this place. Naniniwala ba tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito ngayon? Hallelujah! Woo! Kumikilos ang Diyos. Ang kapangyarihan na ng Diyos ay sumasayo ngayon. In 1 Corinthians 2, sinabi po dito, my message and my preaching were not with wise persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Sa kapangyarihan ng Diyos, nanggagaling ang kanyang mga salita. Sabi po sa Tagalog, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talampati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu
upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na hindi nanggagaling sa pag-iisip lamang ng tao ang mga salita na kanyang binabahagi. Kung hindi ito po ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Upang ang pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Kaya po, hindi po mahalaga na sabihin ng iba na ako ay mataas ang pinag-aralan ko, ako ay degree holder, ako ay cum laude, summa cum laude, magna cum laude, lahat ng cum laude. No? Pero kung hindi ka naman kinasihan ng banal na Espiritu, yun po ay sa sarili mo lamang, no? Nananahan ka lang o naniniwala ka lang sa sarili mong pag-iisip. Hindi po ito sa pag-iisip ng Panginoon. Kaya napakahalaga po kapag tayo po ay nagbabahagi, tayo po ay umaabot. Let us pray for the Spirit of the Lord to bless us with wisdom, with courage, and to anoint us with the Holy Spirit. Para po kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Panginoon, hindi na ikaw yung nagsasalita na yan. Ang nagsasalita dyan ay ang Diyos. Ang nagsasalita dyan, ang kumikilos sa iyo ngayon ay ang banal na Espiritu. Amen? Katulad ngayon, naniniwala ba tayo na ang Diyos ang nagsasalita at hindi ako? Amen? God is just using me as His mouthpiece. Kaya hindi po nanggagaling sa sariling pag-iisip kung hindi po ito nanggagaling sa Panginoon. At naniniwala tayo na ang Diyos ay may ginagawa ngayon sa buhay mo, kapatid. Ngayon, itong mga sandaling to, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Nababasa ng Diyos ang isip mo ngayon, kapatid. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso mo ngayon. Nalalaman niya kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya kung anong karamdaman mo ngayon. Alam niya kung anong kailangan mo. Alam ng Panginoon yan. That is how the power of God move in your life. Kaya napakahalaga po, no, na ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa mga gawain katulad nito. Faith should rest not in the wisdom of men, but in the power of God. And the next generation needs to see the power of God manifest. Kailangan ng mga susunod na henerasyon ay makita nila kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto ko lang pong ibahagi ito sa inyo. Kung titignan po natin ang henerasyon ngayon at sa mga susunod pang henerasyon, itong henerasyon natin, may mga susunod na henerasyon, nakikita natin yung mga kabataan ngayon. Nakikita nyo kung paano kumilos. Hindi ko po nila lahat, pero karamihan po ng kabataan ay nakikita nating gumagawa na ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Gusto ko lang i-share sa inyo na doon sa aming lugar, kinalulungkot ko, na mayroon nagtayo ng business ng bilyaran. Di ko po alam kung meron pang inuman doon. At alam niyo po, malapit yun sa eskwelahan. High school, elementary high school, hanggang senior high. Ano po? At karamihan po ng parokyano nila ay estudyante. Nai-report ko na po ito, nai-report na po ng aming mga kapitbahay. Yung bilyaran na yun, hindi ko naman minamasama ang bilyar dahil yan po ay sports. Kaya lang po, most of them ay mga young people. May mga babae pa, no? At alam ko po, narinig ko, nagsusugal sila, no? Nai-report pero pinuntahan, kaya lang po, hanggang ngayon po, nag-ooperate. Hindi ko po alam kung malakas sila o ano. Nakakalungkot lang na minsan isipin mo yung anak mo, kala mo nag-aaral lang, tapos pupunta sa sugalan, magbibilyar, baka binigyan mo ng baon, o ito, pagkain mo, tapos mga itataya lang doon. Tapos yung mga dalagita, pupunta doon, siguro nandun yung kanilang mga boyfriend,
Ang nakakalungkot pa, yung mga suot nila, talaga namang parang paliit na ng paliit ang damit ngayon. Ano? Siguro po, umuurong na yung mga tela ng damit nila. Ano po? Ganun na ba ngayon ang talagang henerasyon? Mga estudyante, humihit-hit ng sigarilyo. Makikita mo minsan sa inuman. Sabi po, ang next generation, ang ating mga future. Diba? Ang kabataan ay ang pag-asa ng mundong ito. Pero paano kaya kung sa kanilang murang edad pa lamang ay natataniman na sila ng mga bagay na hindi dapat? Sa internet, no? Open lahat ang mga gustong mapanood. Watching movies na hindi dapat, rated PG. No po? Kaya nga po mga magulang, ang masasabi ko lang po, ngayon po ay nanenermon na ako. Sermon na ito ngayon. No po, para sa mga magulang, bantayan niyo po ang inyong mga anak. No? Dahil kapag hindi natin nabantayan sila, ay pwede po silang ma-deceive ng dyablo. At ang magandang tinatanaw natin para sa kanila, baka po nakakalungkot, hindi na po ito magkaroon ng katuparan. Amen? Kaya po, sa mga magulang na katulad ko, ay encourage, no, na atin pong subaybayan. Gabayan po natin ang ating mga anak. Ano po? Hindi po okay na yung para hindi ka maistorbo sa yung pagluluto, sa yung paglalaba, iwan mo na lang sa kanya yung gadget, no? At hindi natin alam kung anong yung mga pinaggagawa niya doon sa gadget niya, no? Kaya we should be very, very careful with those things. Amen? Ayun. So, sabi po ni paring John Wesley, no? Siya po yung founder ng Methodist. Sa kanyang saying dyan, what one generation tolerates, the next generation will embrace. Yan. So kung ito daw henerasyon nito ay okay lang sa kanya, okay lang sa kanila ang mali, nakikita ng susunod na henerasyon, yun po ang tutularan. Amen? Yun po ang gagayahin nila. Dahil sa tingin ng iba, okay lang to, mabuti ito. So siyempre, sa isip ng mas bata sa'yo, nagiging tama. Kahit na mali. Amen? Kaya nga po, alam niyo, marami pong nagsasabi, okay lang yan na magkaroon ka ng boyfriend at the age of 12. Wow! The age of 13. No? Okay lang yan. No? Wala namang masama doon. Okay lang yan, manood ka ng ganyan. Kasi pagdating naman ng panahon, mag-aasawa ka rin naman eh. Huh? Okay lang yan, mag-inom-inom ka. Paminsan-minsan lang naman yan eh, pampaantok. Okay lang yun. Okay lang magsuot ka ng mga ganyan, yung parang underwear na lang ang suot mo. Uso yan eh. Ha? Okay ba yun? At the age of 15, 16, wow, no? Yun. So, okay lang naman tumikim-tikim ng drugs. Para naman ma-experience mo rin. Di ba? Oh, pagka yan po ay naging tama sa paningin ng iba, magiging tama na yan sa mga susunod na generation to generation to generation. Ano na po ang mangyayari? Ano na po ang paano na matutupad yung gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang kawan? Ano po? Kaya po, for the conclusion, dito, in this we will end. No? Sabi po dyan, we must hold to the standard of God's truth. Kailangan po meron tayong tayo. No? Alam niyo, narinig ko kay Pastor Anthony Velasco doon sa convention. Sabi po niya, kapatid, ano ang tayo mo sa pananampalataya mo? Ano ang tayo mo? Ikaw ba ay walang tayo? Ikaw ba ay nakikitayo? O ikaw ba ay tatayo-tayo? Ano ang tayo mo sa iyong pananampalataya? What is your stand in your faith? No? So we must hold to the standard of God's truth. Ang Diyos ay totoo. Ang mga sinasabi ng Diyos ay totoo. At ang katotohanan ay dapat mong paniwalaan dahil nga yan ay katotohanan.
Amen? Kailanman ay hindi nagkamali ang kasulatan. Kaya nga po, napaka-importante na tayo po ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos. Because the Bible is our guide. No? This is the truth. And we must hold on dahil nandito po ang standard ng Panginoon. That we should all follow. Kung sinasabi natin we are followers of God, we should follow the standards of God. Amen? Hallelujah. And next, tell. No? Katulad po ng binanggit ko kanina, tell the testimony of God's mighty works. Kaya naniniwala tayo, no, na ang Diyos ay mayroong ginawang maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit na sabihin mo pang may mga problema ka, kahit na sabihin mo pang may sakit ka, kahit sabihin mo pang ang bigat-bigat ng problema mo, may pinagdadaanan ka, pero hindi maaaring walang ginawang mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Of course, na meron pa rin ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. And all things work together for good to those who love God. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mong yan, mayroong purpose ang Diyos. At yan ang itetestimony natin, no? Sa mga taong hindi pa ganap, naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. How does God works in your life? Paano ba naging mighty ang work ng Panginoon sa iyo? Paano ka binago ng Diyos? And that is, yun po ang magiging content ng ating mga testimony. And lastly, demonstrate the power and love of God. The love of Jesus Christ. Napaka mapagmahal ng ating Panginoon Diyos because God is love. Mahal tayo ni Jesus. Mahal ka ni Jesus, kapatid. You can demonstrate the power of God to them. Paano sila nabubuhay? Dahil ang Diyos ay mahal sila. Kumikilos ang kapangyarihan. Kung paano na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa akin, ganyan din mangyayari sa iyo. Amen? Dahil wala ka dito ngayon kung hindi may kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa buhay mo. Hallelujah. Sinabi natin yung mga narinig natin ngayon, paano tayo aabot sa next generation. Now this will be the challenge to all of us. How else can we reach the next generation? Paano pa nga ba natin aabutin ang mga susunod pang generation sa atin? Do we have that compassion like Jesus Christ? Nakikita natin na parang nawiwindang na ang multitudes. Do we have that kind of heart? Yung care, yung pagmamalasakit na katulad ni Jesus sa mga taong nakikita niya na naliligaw ng landas, na katulad ng mga tupa na walang nagpapastol. How else can we reach this next generation? Paano kaya? And it's about time that let us initiate. Umpisahan mo na, kapatid. Umpisahan mo na, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, umpisahan mo na. Umpisahan mo na. Dahil kung walang mag-uumpisa, walang mangyayari. Ano po? Kailangan pong umpisahan na natin na magpalaganap ng salita ng Panginoon. Humayo tayo. No? O kahit na hindi ka humayo, doon sa kapatid mo, sa katabi mo, sa kamag-anak mo na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, sabihin mo lang, Jesus loves you. Mahal ka ng Panginoon, babaguhin ka ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Because He deserves to be praised. He deserves to be worshipped. Sige po, tayo po ay makakatayo na. Mga kapatid. And as we sing this song, I encourage you to come to the altar. Everyone, kung sino yung mayroong panalangin na nasa puso mo ngayon, gusto mong isuko ito sa Panginoon, you can come to the altar. The altar is open. We will pray for you. The pastors will pray for you. You can pray to God.
Maniwala ka na naririnig ka ng Panginoon and He wants you to come. Jesus is telling you right now, come. Come to me. Sabi ng Panginoon, come to me. Surrender everything to God. Come to the altar of God. Come. Holy Spirit. Yes, Lord. Holy Spirit, come. Hallelujah. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.